At atin lang pong palawakin pa yung usapin kahapon sa kalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nasa ating linya, dating Dean ng FEU Institute of Law at Professor ng Ateneo de Manila University, Attorney Mel Santamaria. Attorney, Dean Mel Santamaria, magandang umaga po sa inyo, sir. Si Orly at Cathy po ito sa aparato ng one-on-one, walang personalan. Good morning! Good morning po, Dean. Ayan. Ayusin natin. Yun, sa inyong okay. mga tagapakinig at mga tagapanood. Magandang umaga sa inyo. Okay, Dean, kahapon po ay habang ongoing yung impeachment trial ay may isang grupo po ng mga abogado na naghain sa Korte Suprema ng TRO para mapatigil po itong impeachment trial dahil kinukwestiyon po nila yung pagtatalaga ng presiding officer na hindi Senate President. Ano po masasabi nyo rito? Lagay ko hindi uusad yun. Mhm. Sapagkat malinaw ang ating konstitusyon. Sabi sa konstitusyon, kung ang presidente ang uusigin, ang Chief Justice ang mangangasiwa, ang presiding judge. At kung ang mga uusigin naman ay ang mas mababang mga opisyal, walang nakalagay sa ating konstitusyon. So actually, walang kalabuan. Malinaw. Malinaw ang pagpresidente, Chief Justice, at kung hindi presidente, walang nakalagay sapagkat nga ang ating konstitusyon rin sinasabi na ang Kongreso ay ang solong merong poder para gumawa ng kanilang mga sariling alituntunin. Kaya makikita nyo, may flexibility ang ating konstitusyon at fluid, kaya yung absence of any delegation of authority ay talagang sinadya yun. Talagang sinadya yun para maging fluid ayon sa sitwasyon. So palagay ko hindi uusad yun sapagkat otherwise magi-intrude na naman ang Korte Suprema sa domain ng isang independent Department of Government. Yun nga po ang gusto kong malaman. Naitanong ko na rin po to sa ilang mga abogado na pwede po ba yun na pag tuwing mayroong question sa takbo ng impeachment trial ay maghahain sila ng kaso sa Korte Suprema? Wala kasi nakakapigil sa sino mang taong umakyat sa Korte Suprema. Kaya lang, normally kasi dapat ang pagpunta mo sa husgado, uunahin mo yung pinakamababa, Regional Trial Court. Tapos mag-aapila ka sa Court of Appeals. Kaya kung gusto mong dumiretso sa Supreme Court, dapat ang iyong base, yung tinatawag na grave abuse of discretion. Yung sukdulang matinding pang-aabuso ng diskresyon. Dapat iyan ang patunayan mo na ginawa ng Senado. So, hindi simpleng pang-aabuso, kundi sukdulang pang-aabuso. Kaya sa tingin ko, hindi uusad yon. Pababayaan na lang ng Korte Suprema iyan at pahihintulutan na ang Senadong magpatuloy. May ilang mga grupo ng abogado akong naringgan na wala naman talaga makakapigil kung gusto mong magsampa ng reklamo sa Supreme Court. Pwede mong gawin yan. Pero iwasan mo lang matawag ka na para kang basketball player na alam mo na, Cathy? Attorney Mel, Yung konting konting sagi, lang, foul. oo. Parang gano'n. Iwasan mo rin Masyadong sensitive, ganun ang ganon. maging impression sa'yo na kahit na hindi naman kadulog-dulog, gusto mo lang dalhin doon. Nalalabas naman siguro na magiging parang kumbaga sa eleksyon, parang nuisance lawyer o candidate, Attorney Mel. Pero Orly, isa pa, kung makikita mo kung sinong panig ang parating umaakyat sa Korte Suprema, itong panig ng ang perception ng mga tao ng mga kaalyansa o kasapi o kaibigan ni Sara Duterte, no? Kaya siguro umiiwas din ng Korte Suprema na matag-urian silang parating savior ng isang panig, no? Yung parang sumasagip sa kanila. So isa rin 'yon. Kaya sa tingin ko nung kalaunan nung mga nakikita natin yung na hindi nag-issue ng TRO, 'di ba? Palagay ko nakikita na ng Korte Suprema, wag niyo na kaming isama sa gulo ninyo dahil iyan ay trabaho ng Senado. Tama pa. Okay. Din yun lang kasi balikan ko lang binabanggit nyo dito sa pinag-usapan nung natanong ni Cathy tungkol dun sa petition. Kung di ako nagkakamali, parang nalala ko lang, may dalawang senador kasi nagpresenta ng minutes of the deliberation
noong tinatalakay ang Ah. ating 1987 Constitution. Yung na-mention yung debate nila Davide. Okay, kahapon na isa sa na-interview natin ay yung framer mismo ng salig ng ating Si Constitution. Justice Ascuna. Justice Ascuna, binanggit niya, yun normal na deliberasyon pero parang gusto yung paiwatig, ano ba yung naging laman, ang naging kasunduan at pinaka-espiritu nung nakasaad sa ating saligang batas. Hindi yung ang magiging basehan mo na lahat ng bagay ay yung tumakbo sa debate o diskusyon o nasa minute na sinasabi. Paano ba natin dapat unawain yung ganung paliwanag din? Ang una, babalik tayo sa deliberasyon ng mga framers ng Constitution kung ang ating binabasa sa saligang batas ay malabo. Hindi natin maintindihan, madami ang ibig sabihin. Diyan tayo pumupunta sa framers ng Constitution. Pero sa pagkakataong ito, napakalinaw. Napakalinaw. Unang kalinawan, basta't presidente, Chief Justice ang presiding officer. Basta't mas mababa sa presidente, wala kaming ilalagay. Ang linaw, the distinction is very clear. Yung may presence, may absence. Yung pagka-absent ng isa, may intention ng batas, klaro. Sapagkat ang mga sumusunod na mga provision doon, ito, na ang Kongreso ay has the sole power to promulgate its own rules. At ang promulgate ng own rules nila, kasama na ang naghihirang ng isang Senate President. So therefore, hindi ibig sabihin na porkit wala sa Constitution, malabo na. Hindi. Ang pagkawala sa Constitution, maaring malinaw rin ang layunin para maging flexible ayon sa demands of the times. Yan yun. Din, isa pa po sa mga napagdebatihan kahapon ng prosekusyon at depensa, yung pagpipresenta ng photocopy ng isang screenshot. Ito sinasabi po ng depensa, hindi daw po admissible yung mga photocopy. Ano po ba ang kasi may nagsasabi po na may ruling na daw po ang Korte Suprema For tungkol digital dito. evidence. Digital evidence. Meron na tayong rule on electronic evidence at meron na rin tayong desisyon ng Korte Suprema na ang nagsasabi na ang isang duplicate copy or yung mga photocopy ay may intrinsic value rin na kamukha ng original kung mapapakita mo naman ito na kamukha at wala namang mapeperwisyo. So yan ang sabi ng Korte Suprema kasi isinasaalang-alang na rin ng Korte Suprema na hindi na tayo araw ng mga carbon copy, nagmamakinilya Modern time na tayo. Oo, modern times na tayo. Dapat sumabay rin tayo sa modern times. Tayo mga pangkaraniwang tao, pang-araw-araw na ginagamit na natin yon. Oo, screenshot tayo ng screenshot, di ba, Din? Eksakto, tapos photocopy. At saka yung mga photocopier nga, nag-a-advance na, di ba? Scanner pa nga, Scanner pa nga. So sabi ng Korte Suprema, ayon sa mga modern developments at kaya nga binago na rin nila yung rule on electronic evidence at nagkaroon pa ng desisyon. Sabi ng Korte Suprema, photocopy pwede na rin kung talagang faithful reproduction of the original. Ayos. Okay, actually hindi ko narinig yung sinabing photocopy is same as original na binanggit. Pero photocopy from the original o from kung ano man yung ginamit na pinicture ng larawan. Anyway, siguro may pagkakataon ding matalakay ang ganyang mga binabanggit nyo dahil hindi lang photocopy ang usong term ngayon, uso na rin ang screenshot. So, diba? Para mas malinaw. Mga email, ganyan. Pero may pagkakataon kasi matanong ko lang personally din. Malamang marami ang ganito rin ang reaksyon kahapon. Lahat naman tayo nakapanood. Nakita natin yung yung pahayag na yon mula sa isang madilim na bahagi ng Zoom yung background, yung Zoom na Zoom media conference yun ata. Yung 2-minute video. 2-minute video na nagbanggit ng may nakausap na ipapatay, etc. Kailangan pa rin talagang yun yung nag-iimbestiga yung iharap doon may sapat na ebidensya at patunay. Kahit alam natin na pare-pareho ang ating nasaksihan na lahat ng mga Pilipino, Din? Tama ka doon, Orly. Kathy, tama kayo doon. No? Naiwasan sana natin ang napakahaba. Talagang endurance yung kahapon. No? At kung makikita mo, yung parte-parte ng
ng testimonya parang umuulit lang, umuulit lang, umuulit lang. Alam mo kasi, kung nabasa niyo yung articles of impeachment, niligay naman doon yung mga kataga na sinabi ni Vice President sa video. Niligay naman doon eh. At doon sa sagot ng kabilang panig ng depensa, hindi naman nila sinabing we deny that statement. Wala silang sinasabing ganon. Ang sinasabi lang nila ganito, na yun ay hindi hahantong sa grave coercion at hindi hahantong sa inciting sedition kasi iyan ay expression lang ng freedom of expression at saka isa yung nasabi lang nung bugso ng damdamin at wala naman talagang intensyon gawin yon. So, sa makatawid, walang pagsisinungaling doon sa mga nakasulat o sa bidyong iyon. Ang pinag-awayan na lang ng dalawang panig yung context. Ano yung context nung sinabi niya iyon? Kaya nagtataka rin ako kung bakit humaba tayo ng ganon sapagkat maaari na lang sabihin as to the existence of the statements, existence lang. Okay naman, di ba? Hindi naman tayo nagkakatalo doon. Pwede existence lang, hindi natin pag-uusapan yung ano bang context ng ginawa niya yon. Existence lang. Tapos sasabihin, yan ang pagtalunan na lang natin, yung context. Kung konteksto po din, nagsabi po si Senator Alan Peter Cayetano, Senator Judge Alan Peter Cayetano, na para daw malaman yung konteksto, dapat daw panoorin yung i-play yung 2.5 hour video. Sang-ayon po ba kayo doon? Well, ito pumapasok na tayo sa karapatan ng isang naglilitigate sa mga taong inuusig kung ano lang ang ebidensyang kanilang gustong yung ipalabas. gusto ipresenta sa korte, tama. Tama ka, Orly, kasi kung sa tingin ng prosecution, yun lang ang relevant, okay, yun lang ang palalabas nila. Pero nabanggit rin nga ni Senator Chis Escudera at saka ni Cayetano, pati na rin yung abogado ng prosecution, meron namang karapatan yung kabilang panig, oras na sila ay maglalabas ng kanilang mga katibayan na ipalabas lahat. Ibig sabihin, that is one of their rights. Para nga makita, Kathy, yung totoong context, kung meron pang ibang context. Yan. Okay, ako natutuwa ako may mga gantong mga klase ng pagbabantay at usapin dahil natututo tayong mag-appreciate tumingin sa ebidensya. Nawawala tayo din sa konsepto na pag sinabi ni ganito, din, totoo na yun eh. Natututo tayong mag-isip. Marami tayong... dapat ba itong pakinggan? May mga rules na dapat na pagpipresenta ng mga ebidensya. Natututunan natin. Nagiging critical tayo. Nababawasan yung objection, Your Honor, it's a hearsay. Hindi Hindi po ba, nag-viral po yun eh. Kasi nagulat yung mga tao. Ganun po ba talaga yung normal? Maraming objection talaga din? Sa korte, mas marami pa kayo talaga din. Basta't ang pinepresenta mo kasi, ang iyong sariling mga saksi, yung kakampi mong saksi, sarili mong saksi, hindi pwede yung mga tinatawag na leading questions. Ano ba yung leading questions? Na ang sagot ng tanong, nasa tanong. Ang sagot, kaya ang sinasabi mo lang, yes or no. Iyon. Leading question yon. Nagpunta ka ba sa palengke kahapon ng 2:00 ng umaga? Oo, leading question yon. Kasi yung sagot, nasa tanong. Kaya, ang hindi leading question, ano nangyari kahapon? So, ang saksi mo, ang nagkikwento. Siya ang nagkikwento ng lahat. Kaya lang, di ba napakinggan natin, gusto nilang gawing hostile witness si Sara Duterte. Opo. Di ba? Kasi ang hostile witness, pwede kang mag-leading question. Pwede ka talagang mag-leading question yung ganito. Nung araw na to, nung November 26, nag-video ka ba at ito ang mga sinabi mo? Kinuwento mo na, yes or no lang siya. Sa hostile witness, malay mo mag-yes. Malay mo biglang mag-yes. Di nakapuntos ka na nun. Pero hindi po inallow ng presiding officer ito. Kasi, hindi naman sinabing hindi inallow kung hindi... May objection. Pupunta tayo doon basta yan ang punto yan ang pag-uusapan. Kaya lang, ang depensa naman ng isang hostile witness, depensa naman niya, I will not answer that because it will violate my right against self-incrimination. Yun naman ang depensa niya. Kaya talagang tagisan talaga yan ng mga strategy.
Mhm. Ayan. Kahapon din po ay dun sa panayan po namin kay dating Justice Ascona, natanong ko po yung bilang to convict bilang isang framer ng konstitusyon. Sabi ko, ano po ba intensyon ng ninyo dun sa bilang ng two-thirds vote of all senators? Ang sabi niya, wala daw o nandun, dapat kasama sa bilang. So, it remains 16. Kayo po ba isang ayon dito, Dean? Yan, nagkakasalunghat kami ni Justice Ascuna yan. Kilala ko yan si Justice Ascuna. Mhm. Naimbita kami sa Korte Suprema niyan bilang amicus curiae, no? Okay. Ako, hindi ako sang-ayon dyan. Itong aking rason. Ang mga nakalagay sa ating konstitusyon, hindi 16, hindi absolute number. Two-thirds. Ang nakalagay sa konstitusyon natin, two-thirds. Mhm. Basta tinignan mo na ang two-thirds, ibig sabihin, inherently, gumagalaw na yan. Depende sa base. Mhm. Two-thirds ng 10, iba. Two-thirds ng 24, iba. Two-thirds ng 16, iba. So, basta tingin mo pa lang, two-thirds gumagalaw na. Kaya ang ating punto ngayon, two-thirds of all the members of the Senate. So, papaano nating uunawain yung all the members of the Senate? Kasi sabi nga nila, Ascuna, yan 24 yan. Sigurado hindi matitinag yan. Hindi gagalaw yan. Whether nahandun ka o wala. All the members of the Senate. Pero ito ang tingin ko. Kung titignan mo ang ating konstitusyon, lalong-lalo na sa parte ng lehislasyon, basta tinutukoy nila ang senador, diretsahan sila. The senator shall. The senator shall. Two-thirds of the senators doon sa mga tratado. Senators, talaga, yun ang tinutukoy nila. Pero dito, ang sabi nila, two-thirds of all the members of the Senate. Bakit hindi nila ginawang of all the senators lang? Kasi basta't sa impeachment court, nagbabago ang kanilang trabaho. Nagiging maestrado sila pagkatapos nilang sumumpa at mag-affirmation. So ibig sabihin, dapat ang tingin mo of all the members, of all the judges. At alam naman natin, basta't sinabi nating judges, dapat ang tingin na natin dyan within the lens of the Bill of Rights ng due process. Basta judge ka, due process. Walang judge na nakapaghahatol na hindi nagpapartisipa o nagdidinig sa kaso. Alright. So yun ang aking tingin lang. Kaya gumagalaw rin yung base. Okay. Ito lang, ang tingin ko kasi, correct me if I'm wrong din hindi naman kaya wala tayong dapat pagtalunan dyan. Yun ang paniniwala ni dating Justice Ascuna, and I think may punto rin po kayo. Ang pinaka magiging leverage na lahat ng ito ay kung papaano ito i-interpret sa ngayon ng Korte Suprema tulad ng kanilang dininig yung usapin ng quorum. Dahil ngayon talaga nasa batas, ang nakatakda is 24. So okay lang siguro dahil yan ay 16, dahil yan ang gustong i-interpret at nakalagay sa ating konstitusyon, talagang stick to 16. Pwede rin po natin sabihin na yung talagang nag-participate, dahil paano nga naman kung may mangyaring hindi maganda, of course, hindi na natin dapat pagtalunan kung may miyembrong masawi, dahil automatic naman talaga hindi nakasama yon. Pero hindi kaya lahat ng ito'y babaksak doon sa usapin na hayaang dinggin yan na desisyonan ng Supreme Court. Alam mo, kaya nga tumayo si Senator Pampilo Lacson kahapon. At ang sinabi niya, gusto kong maunawaan kung ito na ay isang justiciable question. That's right. Kung ito na mismo ang ruling ng court ng body natin, ng plenary. Trial, Tapos court, sabi ni Chief Escudero, oo, justiciable question 'yon. Sinyal na 'yon. Pwede nang umakyat. O kasi pwede rin naman siguro na may katwiran kayo din. Ano gagawin mo kung yun lang naman talagang hindi naman pwedeng mag-decide ang isang tao na dapat ihukom. Hindi naman siya nag-participate doon sa hearing. Mahirap naman yung gano'n. O nag-participate siya pero through internet. Hindi nga naman, ewan ko lang kung meron ng jurisprudence doon, pero ang alam natin, nagdidesisyon talaga, ando doon mismo sa korte, yung mga makahukom. So pwede sigurong, yun ang kayo ay tama rin, pero ito ay dapat dumaan sa pagbusisi sa ngayon ng Korte Suprema. Na baka pwede tama rin kayo.
Iyan ang pinakamagandang mangyayari nga para matapos ng usapin yan. Kasi mismong si Presiding Officer Chis Escudero, nung sinabi niya yung tatlong alituntunin na susundin niya, number 1, yung 2/3, 16, number 2, clear and convincing evidence, at number 3, liberal approach sa mga ebidensya. Yung tatlong sinabi niya. At nung sinabi niyang 2/3, meron siyang kabiyak. Sa akin, 16. Maliban na lang kung kayo Yan, aakyat sa Korte Suprema at kung utusan ako ng Korte Suprema na iba ang... Napaka-safe actually nun eh. Baka dapat Safe nun. baka Tama dapat na. imbis na TRO, may nag-file na lang para malinawan na talaga yung bilang. Ano po Oo. din. Parang parang yung pangunang sabi ni Chis Escudero, comfortable middle ground talaga yon. Hanggat hindi nag-uutos sa akin, ito ang ating pag-uunawa. At saka yung pangalawa, yung clear and convincing evidence, ang level ng ebidensya. Ano yon? Kasi nung kay Corona, substantial evidence lang. Ano Ngayon, pagkakaiba nun din? Okay. Yung substantial evidence, basta't sinabi mong, okay, hindi lang 51%, baka 55-60% pumapanig sa iyo. Parang firm and kapani-paniwala. Pero yung clear and convincing evidence, malinaw na malinaw at talagang iyon na ang dapat mong sundin kung kukumpara mo sa iba pang mga plausible rin na pag-uunawa. So mas Pero malaki po yung threshold? Ganun po ba? Bibigyan kita ng example, Cathy. Alam mo ba yung pagpuputol ng kasal ng psychological incapacity? Alam mo yon? Alam mo yon, di ba? Opo, yung Yung hindi sila magkasundo, ganyan. Correct. Yes. Iyon. Ganun rin. Clear and convincing evidence rin yun. Iyon. Dapat iyon ang level. Kaya talagang it's a matter of appreciation of evidence. Pero ang madaming clear and convincing evidence, pagpuputol ng kasal, kung psychological incapacity, pag-o-oppose sa isang huling habilin, last will and testament, pagpapatunay ng pangloloko, niloko ka, dapat clear and convincing evidence. So diyan lang makakakita tayo ng ideya kung papaano ang takbo niyang level na yan. Okay. Maraming salamat po, Dean, sa mga paliwanag. Napakalinaw po. Thank you sir. Sa ulitin po. Maraming salamat, Orly at Cathy. Buhay po kayong lahat. Mga kapuso, ang former Dean, FEU Institute of Law at Professor Trinidad de Manila University, Attorney Mel Santamaria, mga kapuso.